Alam niyo ho, itong mga taong ito, ginagawa tayong tanga eh. Kesyo master plan, kesyo ganire. Sige, pera, pondo, master plan. Ba't baha pa rin? Kasi nga po, may mga opisyal ng gobyerno na hindi ginagawa ang kanilang mga kanya-kanyang responsibilidad. Ay, naku, ipapangalanan mo! Master plan kayo ng master plan, pero yung pong plano, kasama yung paglilinis, paglilipat sa mga nakatira sa estero at waterways. Kaya ba na nila? hindi gagawin ng LGUs. Di nila gagawin? Bakit ba di nila mapaalin? Kasi alaga ni Kapitan. Sana all inaalagaan. Inaalagaan ni Kapitan. Ba? Oo, inaalagaan ng mga kongresista. Oo. Kasi nga yan ang kanilang mga baluarte. Oo. Kailan ba huli nagkaroon ng relokasyon? Ba? Kailan ba? Kaya nga. Oo. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nagbabaha ay hindi nyo inaayos kasi boto. Kasi inaalagaan nyo. Hindi ba? Oo. So, ang pinupunto ho namin dito, master plan kayo ng master plan. Oo. Na nangangahulugan na naman po ng pera. Ngayon, yung perang yan, gastos ng bayan. Pagkatapos, napondohan kayo, wala kayong maidi-deliver, makakalimutan ng taong bayan kasi nga tag-init, walang baha. Pagbalik na naman po next year, pag-uusapan na naman, hingi na naman kayo para bagong pera. Oo. Saka, naman, sana. Hoy! Gising. Well, sabi ni Darly Daroca dito. Ano sabi ni Kuya Darly? Meron daw master plan sa pagnanakaw. Naku po, meron talaga. Okay. Aga-aga, birahe! Birahe! Ito lang ho mga kapatid. Dahil nga kanina ibinalita nitong si Reggie, 'di ba, na ito hong MMDA ay nagsasabi na dapat daw po magkaroon na ng drainage master plan for Metro Manila. Kasali ka rito. Oo. Anong gagawin natin sa master plan na yan? Kasi akala ko ikaw lang. O sige, tuloy. binabaha ka rin kasi. Oo. Totoo naman. Magkano ba pondo for the master plan ulit? Tsaka mga ilang master plan bago nila masolusyonan yung baha. Hindi, ang matindi nun, yung master plan po na ginagawa ngayon, nasa pa lang sila, pre-stage pa lang po sila. So, hindi pa sure kung gaano katagal matatapos yun. Siguro naman po, bago lumubog ang buong Maynila, natapos na po yung master plan, ano? Oo. So, drainage master plan. Hindi po yata sinasabi kahapon ni Secretary Vince Dizon, ano ho? At meron ho na naman nagbabanggit tungkol po sa flood control master plan. Gusto ko ho sana kayong imbitahin na kung meron ho kayong oras, meron po kaming mga itinampok na mga episodes and think about it. Magmula po noong pong 2022 hanggang sa ngayon, no ho? Ito hong usapin tungkol sa mga master plan na ito, etc. Para po na sa ganon, maunawaan po ninyo na hindi po nagkulang sa master plan actually. Mismo po ang gobyerno, national government, and DPWH. Ano po ang ating basis dito para sabihin po ito? Simulan ko lang mga kapatid, ito pong binabanggit ngayon dyan sa Bulacan, sa Pampanga. Kasi po ito i-connect natin sa binabanggit din po ngayon ng mga mayor sa Metro Manila with all due respect. Ano ho? Kasi po sila sinasabi na tataasan daw po at magkakaroon na po tayo ng uniform, no? Pare-pareho pong multa para po sa mga nagtatapon ng basura. Yes, gagawing 5,000. Sinasabi po ng mga mayors sa kanila pong meeting kamakailan lang, kahapon po yata iyon, naandun po sila Mayor Olivares, abay tulong-tulong na tayo, etc. Kasi po, mag-meeting man ho kayo araw-araw, mag-master plan ho naman kayo na mag-master plan, kung kayo mismo ng mga LGUs ay hindi susunod, at hindi po gagawin ang mga trabaho ninyo, wala pong pag-asa na. Wala na hong pag-asa na maayos natin tong bahang ito. Ano po ang ating basis para sabihin ito? Eto, magandang halimbawa mga kapatid, ito pong sinasabi na ngayon si Governor Pineda na pakinggan ko, humihingi ng master plan. Sa Pampanga. Sa Pampanga. Okay.
ito po naman ding sa Bulacan. Uy, oo. Sa Payan, no? Master Plan Pamor. Alam niyo mga kapatid, ito po, on record ito kung meron pa po dyan mga kapatid, mga buhay pa, no? Na naglilingkod sa DPWH, panahon pa po ni Fidel Valdez Ramos. Kung maaalala po ninyo mga kapatid, nung panahong yon, kung saan din po nagkaroon ng pagputok nga ng Pinatubo, di ba? Nagkaroon po dyan ng napakaraming lahar at yung mga ilog naging silted na, no? Kasi nga pumatag na yung mga ilog dahil nga napuno ng abo at ng lahar galing po sa Pinatubo. Mga kapatid, panahon pa po ni Fidel Ramos, ito po ay naglatag na ang kanyang pamahalaan noong pong tinatawag na Pampanga Delta River Flood Control Master Plan Project po ito. Ito po ay poponduhan o pinonduhan ng Japanese government o record po ito. Tanungin niyo po yung mga nabubuhay pa na nandidiyan o nag-retire na from DPWH. Ano ho itong sinasabi na Pampanga Delta River Flood Control Project na ito? Kasi po, yung Pampanga River ay dadaloy po yan pababa hanggang dini po sa Bulacan. All the way po yan sa Manila Bay. Kasi yun po naman ang lagusan yan eh. So that time mga kapatid, ito ho ay pinondohan ng Japan International Cooperation Agency o JICA. Nung panahong yun mga kapatid, ang sinasabi nga po, noong mga taga-DPWH at nandidiyan po, buhay pa si Manny Bonoan. Unfortunately po, sumabit sa flood control scandal. Kasi nga po, hindi kinakaya ng mga ilog lamang yung pagdaloy ng volume of water palabas po ng Manila Bay. Kaya pag tinignan mo yan mga kapatid, yung mapa, kitang-kita mo yan eh. Kaya ngayon, di ba yung mga taga-Hagono sinasabi ng galing ng Pampanga? Yes. Oo. So ano po ito? Spillway ito. Spillway. Kaya may spillway ka, di ba, dito sa may bandang Rizal? Oo. Yan yung floodway, no? Spillway. So pag sobra dadaan dito. So anong gagawin nila dito? Sila po ay gagawa ng infrastruktura funded by JICA. Okay. Approve ito. Natigil. Uy. Bakit? Natigil noong pong panahon na sinasabi na po mga kapatid nito pong implementing agency at ng funding agency na yung mga nakatira sa gilid ng ilog, diyan po pababa hanggang sa dadaan ng mga bayan. Kasama na dyan yung Hagonoy. Yung mga lugar na dadaanan, maraming nakatira sa gilid ng ilog na dapat i-relocate. Natigil. Bakit? Hindi nakipagtulungan yung LGUs. Panahon ni Ramos. So, LGUs mga kapatid, bakit? Kailangan ng relokasyon. Kailangan ng political will para yung mga nakatira sa waterways alisin at tayuan ng spillway. Ito yung classic example. I-research nyo. Naandyan pa po't buhay na buhay pa yung ibang mga taga-DPWH. Tanungin po ninyo. Ngayon, eto. Puntahan natin itong sinasabi ngayon ng mga Metro Manila mayors. Alright? Na master plan sa drainage. Buuin mo man yaang drainage na yan. Gawin mo man yan. Pero ang tanong dito, sino ba ho ang nagpapabara sa mga waterways sa Metro Manila? Tandaan natin na sa Metro Manila mga kapatid, galing po sa kabundukan ng Rizal, galing po mga kapatid sa iba't ibang sources ng tubig na bababa kasi mababa ang Metro Manila ang pinakamababa Manila at pababa ng pababayan. Ilan ho ba itong major waterways? Tulyahan River. Anong sakop nito? Malabon, Valenzuela at Quezon City. San Juan River, anong sakop nito? Quezon City, San Juan at Mandaluyong. Manggahan Floodway, anong sakop nito? Pasig City. Maricaban Creek, Taguig City, Makati at Pasay. Estero de Maypajo, Manila, Caloocan, Navotas. Ito po, noong pang panahon ng Hoy Gising, Estero Tripa de Galina.
Noong pa ho namin pinag-uusapan to nila Corina sa aming show, na dito po talaga ito ho yung tripa de basura. Saan ito? Sa Pasig, Makati. Pasig River, mahaba-haba yan. Pasig, Makati, Mandaluyong at Manila. And Estero de Sunog, Apog, Manila. Yan po yung mga 8 waterways. Tanong, ilang daang libo nakatira dito sa mga esterong ito? Sa tabi ng ilog na ito. Ako, baka sa dami, di natin mabilang. Sa totoo lang. Di ba? Oo. So magpakatotoo po tayo dito. Ito pong kasing interview ngayon na nangyayari, itong pangangatwiran ng MMDA, sagot ng DPWH, funding na naman na kailangan natin. Panibago pong funding sa master plan. Dito po ngayon sa gawin na mga drainage. Kahit na po ito'y lagakan mo ng ilang trilyong piso, hanggat hindi nawawala yung pangunahing dahilan din kung ba't nagbabara at hindi mapalawak ang waterways, hanggat nandidiyan yan, hindi matatapos yan, hindi maaayos yan. Hanggat may mga tao doon. Kasi nga hanggat may po, mga sorry nakatira. po, pasintabi sa mga maralit ng tagalunsod. Ultimo taga-commission Sino ba ang pangunahing source ng basura sa ilog? Yung nakatira sa ilog. Hindi naman lahat, pero hinahakot nga ba ng nagbabasura yung kasulok-sulukan ng squatters area? Pardon me for the word, Nakakapunta pa ba sila doon sa baba? Sa kasulok-sulukan? Oo, tama. You know what I'm saying? Kaya dito po, ngayon kasi, focus tayo sa isyong ito. Ito ang topic natin. Kasi nga, baha ilang araw ng baha. Focus tayo dito. Ito rin po pinag-usapan natin last year. Correct. Every year. Every year. Kaya nagkakaroon din po ng katwiran itong mga damuhong ito na humingi ng pera. Taon-taon humihingi din ng pera. Para ho sa mga projects na ito. Pero sa totoo lang, yung proyekto ho mismo mga kapatid, na pangunahing dapat noong pa ginagawa ay hindi nila ginagawa, hindi magampanan. Ano yun? Yung pag-clear sa mga pangunahing waterways dito sa Kalakhang, Maynila. That is the point na gusto naming ipangalandakan dito. At ito ho mga kapatid ay based on facts. Pag pinag-uusapan na naman po natin yung pong walang katapusang master plan na iyan, kung babalikan po natin itong master plan na ito, noong pa po, mga kapatid, noong pa po, panahon pa po ni Babe Singson, nandidiyan siya. Nagkaroon na actually po ng isang nga pong, ang tawag nga po dito ay parang nagkaroon sila ng summit. Noong pong 2014, nagkaroon ng flood summit sa Kamara de Representante. Doon inilunsad panahon ni Babes yung ng DPWH yung sinasabing master plan for flood management. Nung panahon yon, 351 billion ang kailangan sa pagpapatupad. Ito ho kasi ay bunga noong Ondoy na tragedy. Yan po yun. Kaya nandidiyan po na, kapanahan din namin si Babe Singson. Sinabi niya, nagkaroon ng summit. At meron na po sinasabi po na master plan. 2014 pa lang may master plan na. Dito po parang nga sa Metro Manila, sa flood control, kaya kasama po dyan yung mga, kung ano-ano mga plano. Ba? Kaya ngayon mga kapatid, eto na naman sila. Nasaan na yung master plan? Nasaan na nga? Nasaan na yun? Nasaan na yung master plan? So, master plan kayo ulit. Master plan pa more. Master plan kayo ng master plan, pero yung pong plano, kasama yung paglilinis, paglilipat sa mga nakatira sa estero at waterways. Kaya ba na nila? hindi gagawin ng LGUs. Hindi nila gagawin? Dahil hindi naman nila ginagawa for the longest time. Tama, nung 90s pa lang na sinimulan yan. Yung binabanggit mo Fidel Ramos era pa lang. Ba't di nila gagawin? Baka naman this year gawin na nila. Ikaw naman, baka kailangan lang ng 2014 yung huli na summit. 2026 na yun. So more, isang dekada ulit. Oo. Baka this time papaalisin na nila. Bakit ba di nila mapaalis? Yang mga taga-Hagonoy. Ayan. Ito po magandang halimbawa, case study. 5.4 billion sa loob lamang po ng 3 taon yung budget po for flood control. Ilang master Pero plan kapag kaya sinuri mo dyan, yung kanila pong mga waterways may mga nakatira. at yung mga
mga floodplain, wala na po eh. Palaisdaan, may nagtambak dito, etc. etc. Pinaasa mo lang ng pinaasa ang tao. Nakikinig ka, ikaw naman ay abala, hindi mo na inaaналisa ang mga isyong ito, pinaubayan mo sa gobyerno, kailangan na naman ng pera. Sige, pera, pondo, master plan. Bakit baha pa rin? Kasi nga po, may mga opisyal ng gobyerno na hindi ginagawa ang kanilang mga kanya-kanyang responsibilidad. Ay, naku, ipapangalanan mo! Pangalanan na yan! Oo. Ito. Oh. Ito ha. Bago natin tunghayan tong isa pang Pangalanan importante. mo! Turo mo na yan! Sige. May Hello? mga opisyal ng Hello? gobyerno na hindi ginagawa ang trabaho nila. Hello, ang papel mo ikaw, tagapangalan. Mas marami kong trabaho sa'yo ngayong umaga. Ako magpapangalan? Nangangalan na ngayon pangako eh. Oh, sige, tuloy mo. Hindi, pero do you agree? Agree, totally agree. I mean, sa mga nakikinig Hindi, tsaka ngayon sa na-explain atin. mo Ikaw, Aaron. Oh. Do you agree? Na alam niyo ho, itong mga taong ito, ginagawa tayong tanga eh. Kesyo master plan, kesyo ganire. Oh. Anong bottom line? Pera, pondo. Pondohan mo ng pondohan yan. Pero yung isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nagbabaha ay hindi nyo inaayos kasi boto. Kasi inaalagaan nyo. Inaalagaan? Kasi alaga ni Kapitan. Sana all inaalagaan. Inaalagaan ni Kapitan. Ba? Oo, inaalagaan ng mga kongresista. Oo. Kasi nga, yan ang kanilang mga baluarte. Oo. Kailan ba huli nagkaroon ng relokasyon? Ba? Kailan ba? Kaya nga. Okay. Okay, O kasi yung master plan, na-explain mo na. Sige, Yung eto. relocation, kailan? Eto. Tsaka saan yun? Saan yung estero na may huling relokasyon at Oo. saan inirelocate? Saglit lamang po mga kapatid, umiinom lamang po ng tubig ang aking partner. Eto na, Ito e-explain lang, niya. ito maganda halimbawa. Ito, Quezon City. Oh. Baha dyan grabe. Tabi ng Children's Hospital. Oh. Alright? Itong Quezon Avenue. Okay. Palabas ka ng EDSA. Oh. Sa kanan mo, sa kaliwa mo. Oh. Meron siya estero. Yes. Itong bukin mo. Oh. Yung haba ng nakatira doon. Oo. Kung gaano sila kadami. Dati-rati, Bakitid dumadaan lang ka yun. dyan, mga 10 years ago, malapad-lapad pa eh. Ngayon. Pakitid ng pakitid eh. Kasi nga, yung mga nakatira doon, nag-extend. Oo, correct. Nakita ho ninyo? Oo. Pagkatapos, tinatanong mo, nag-overflow, bumabaha hanggang doon sa Agham. Bakit? Barado na po yung estero eh. Bakit? Ang dami nakatira eh. Ba? Oo. Ba? Thank you. Hindi ba? Oo. So, ang inupunto ho namin dito, master plan kayo ng master plan. Oo. Na nangangahulugan na naman po ng pera. Ngayon, yung perang yan, gastos ng bayan. Pagkatapos, napondohan kayo, wala kayong maidi-deliver, makakalimutan ng taong bayan kasi nga tag-init, walang baha. Pagbalik na naman po next year, Oo. pag-uusapan na naman, hihingi na naman kayo para bagong pera. Oo. Saka, naman, Hoy! gising. Okay lang yan. Sanay naman na ang mga Pilipino sa bahay. Okay din naman sa kanila nang binobola sila. Okay naman yung binaha sila ngayon, papupunta doon yung opisyal, magpapapicture sa kanila, magbibigay ng ayuda. Kasi saglit lang naman to, mga ilang buwan lang naman tayong babahain. Tapos pagka wala na yung baha, hindi ba? Kakamayan nila yung mga politiko, iboboto ulit nila sa 2028. Ikot-ikot lang din tayo sa ating sistemang ito.